Hello po, welcome sa ating Be Empowered program na kung saan ang Be Empowered program ay hatid sa inyo ng UCKG Help Center, isang help center na kung saan tumutulong sa maraming OFW dito sa Hong Kong. At sa lahat ng Be Empowered program natin, tayo ay may pinag-uusapang mga topic ng mga buhay ng mga OFW. Mga buhay nila na hindi ganun kadali, mga buhay, mga real life experience ng mga tao na nandito sa abroad. At ngayon, meron po tayong special guest. At pag-uusapan natin yung about sa scam. Alam niyo po na talamak yung ganyang mga issue dito sa abroad. Especially dito sa Hong Kong. Maraming nai-scam, marami pong nag-i-invest ng mali. At minsan, ito pa yung nagkukos sa kanila ng depression. At today, we are here with our special guest. Ano pong pangalan ninyo? Jubilin Arcan po. Ma'am Jubilin. Taga saan po kayo sa Philippines? Davao po. Davao. And gano'n na rin po kayo katagal na nag-a-abroad? Ilang taon na? 8 years po. 8 years. Dito lang ba sa Hong Kong or marami rin bansa? Dito sa Hong Kong at saka Doha, Qatar po. Doha, Qatar. And nung first time mong lumabas ng abroad, bakit ka nag-decide na mag-abroad? Yung mga anak ko, pastor, maliliit pa. Tapos, yung asawa ko, nandun sa, bumalik siya sa Iloilo. Tapos, parang kinat off niya yung sustento, kumbaga. Tapos, kailangan mong buhayin. Yes, nagtrabaho ako sa company ng banana plantation. Then, after 5 years, nag-decide akong abroad. Hindi kasi kaya yung kita, parang ganun, parang kulang. Parang kulang din. Okay, so yung una mong abroad is saan? Sa Doha, Qatar. Mga gano'ng kakatagal sa Doha, Qatar? 2 years and 3 months. So far, kamusta yung experience mo sa Doha, Qatar? Mahirap, pastor. Kasi walang day off. At saka kahit linggo, walang pahinga. Tapos 12 midnight na po natutulog, pastor. So, para sa'yo, ano yung pinakamahirap na sitwasyon mo sa Qatar? Hindi ko po makalimutan yung nagalit yung sir ko sa akin. Dahil lang sa bata na sagian siya ng bag na konti lang, nagalit siya. Tapos tinadyakan po niya ako ng pabigla-bigla. So yung, ano po nangyari? Yung natapos yung contract mo dyan, hindi ka na lang rin nag-renew? Parang ganun? Or ayaw mo na doon? Or sabi ng sir ko, sabi niya, gusto mo bang i-renew? Sabi ko, hindi na po, sir, kasi need ako ng mga anak ko. Yun lang ang rason ko. Kasi ayaw talaga niya akong pauwiin nung time na yun. And pagkabalik mo sa Philippines, doon na rin yung time na nag-decide ka dito naman sa Hong Kong? Opo. So after ng Doha, dito naman sa Hong Kong? Opo. Ilang years ka na as in dito sa Hong Kong? 6 years. 6 years na. Nakailang amo ka na rin dito sa 6 years? Pangalawa po. So sa pangalawa na. Sa unang amo mo, ilang buwan rin? 2 years and 6 months. So nakatapos ka rin naman ng contract sa kanila? Nag-break contract po yung mom ko. Kasi siya yung nag-break ng contract? Kasi hindi na po niya kayang sahod. Tapos delayed na yung sahod niya para sa akin. So parang nahirapan na rin siya. So siya yung nag-break ng contract and then nakahanap ka ng pangalawang amo. Yes. Diba? Ano naman yung isang challenges mo dito sa Hong Kong na hindi mo rin malilimutan? Na-invite po ako, pastor, sa networking. Kasi yung bago yun, sabi niya sa akin, bago ka lang ba dito? Sabi niya sa akin. Mga siguro 6 months na ako dito, pastor. Tapos sabi ko sa kanya, oo. Sabi niya, saan ka ba pag every Sunday? Sabi ko, dito lang po sa park. Tapos sabi niya, sama ka sa akin doon sa church. Magsimba tayo. Pero bago yun, punta muna tayo doon may pupuntahan tayo, samahan mo ako, may kukunin lang. Yun pala, pastor, na yun, opisina na nila ng business nila doon. Dito sa may, Wan Chai. Then after that, sabi niya, pasok ka muna, sabi niya sa akin. Pumasok naman ako. Yun pala, yung parang nag-lecture na sila doon kung paano ka mag-invest, mga ganon. Nakinig naman ako.
Tapos, sabi niya, mamaya, mag-church tayo, sabi niya sa Mhm. akin. Tapos, nakinig naman ako. Nung natapos na yung lecture, yung mga apply niya, Mhm. kinuha ako. Tapos, sabi niya, fill up ka dito, ganun. Pinag-explain sa akin. Mhm. Sabi niya, nagustuhan mo ba? Sabi niya sa akin. Sabi ko, nagdadalawang isip ako noon, Pastor, kasi nung bago din akong pumunta dito, nagkautang din ako. Parang binayad ko sa training ko nung time na yon. Tapos sabi ko, may utang pa ako sa Pinas. Sabi niya, madali lang yun, sabi niya sa akin. Sabi ko, paano? Sabi niya, mag-loan ka sa, i-invest mo dito, tapos yung kulang mo sa Pinas na babayaran, i-fully paid mo na doon. So, wait lang. So, ang suggestion nila is umutang ka pa para mag-loan ka pa sa bangko para lang mag-invest sa kanila. Something like that. Yes. So, tingnan nyo po, puputulin ko lang yung story niya, napaka-interesting nito. Bakit? Kasi, can you imagine that mag-ingat po kayo sa mga payo na mukhang tama. Maganda pakinggan, pero kailangan nyo pong pag-isipan yung future. Hindi ibig sabihin na maganda pakinggan is laging tama. So, tingnan nyo, pinayuhan siyang umutang, madali lang daw, mag-invest, and then yung sobra, ipambayad sa utang sa Pinas. Parang, wow, what an idea, di ba? Parang ang ganda naman ng idea. Pero please, wag po kayong mahulog sa trap na to. Believe me, unang-una sa lahat, kung maganda talaga yung intention nila at gustong sumagana ka talaga, sabihin natin ng ganon, hindi ka nila papayuhan ng hindi maganda. Hindi ka nila papayuhan na umutang kasi yung payo ng salita ng Diyos, wag daw tayo umutang. Sa case niya, umutang ka, Opo. na nag-loan ka. To cut na lang Opo, story Pastor. short, umutang ka, di ba? And then, nung umutang ka, after nun, kamusta yung nangyari? Umutang ako, sabi niya, 3 package daw ang Mhm. kukunin ko. Kasali ko na po daw yung mga anak ko. Mhm. Tapos sabi ko, okay. Tapos nang sabi niya, paano yan? Yung mga product, paano po ibenta? Sabi niya, huwag kang mag-alala, tutulungan ka. Mhm. Paano yan ibibenta? Kasi tulungan dito, sabi niya ganon. Na-stress ako doon, Pastor, kasi nung time na yon, parang wala na silang pakialam nung Na-invest ka na. naka-join ka na. Mhm. Oh, parang ganon. Mga magkano yung na utang mo sa bangko, na loan mo? 20,000. Hong Kong dollar yan. Hong Kong Mga dollar. magkano yan sa pesos? Nasa So, 150,000. can you imagine that? And then, nung naka-join ka na, yung tulungan daw, after mo makumbinsi na tulungan, na-stress ka kasi di mo mabenta yung produkto, parang gano'n. Yes, Pastor. And then, paano yun nag-cause ng malala pa para sa buhay mo? Ano yung mga tumakbo sa isip mo? Parang na-stress ako kasi nung sinabi din ng amo ko na, Chiche, hindi ko na kayang sahuran kita. Sabi niya, mag-back out na lang kami. Sabi niya, parang na-stress ako kasi may utang ako sa bangko, Pastor. Naisip ko kung paano ko po siya bayaran. Tapos, sabi ko, paano na po yun? Tapos yun, sabi niya, huwag kang mag-alala, sabi niya sa akin. Sabi ko, paano yan? Kasi nag-back up na yung amo ko. Tapos sabi niya, walang problema yun. Tulungan ka namin na ma-recover yung bayaran ng utang mo. Tapos at that time, Pastor, na yung pangalawang amo ko, nakilala ko rin yan sa friend ko sa school. Kasi yung alaga niya at alaga ko, magkaklase. Tapos sabi niya sa akin, Job, gusto mo bang manibagong amo? Sabi niya sa akin. Sabi niya, ang amo ko, 8 years na po ako dyan. Mabait po sila, sabi niya sa akin. Sabi ko, okay, try ko yung interview. Sabi niya, sa linggo, i-interviewin ka nila doon sa McDonald's, malapit sa amin. Kaya yun, na-bless din ako, Pastor, kasi meron agad na panibagong amo. yes. Pero, let me cut lang to. Tingnan niyo po yung danger ng utang. Siguro, marami na kayong napanood na program namin and then parang against kami sa utang. Bakit against kami sa utang? Kasi po hindi nyo alam yung future. Yan yung pwede nating sabihin, pinakamadaling explanation. Sa case niya, may utang siya biglang na-terminate. Tandaan mo po,
hindi mo alam kung kailan ka pwedeng i-terminate ng amo mo kahit gaano pa kabuti yung amo mo. Siguro, hindi, pastor, huwag kang mag-alala. Sa amo ko, the mist. Kapag naihipan niya ng masamang hangin, tandaan mo, tapos ka. And then, saan mo ngayon? Sa case niya, maganda kasi may sumalo sa kanya. Paano kapag hindi? Paano pag wala? Yun yung reason kaya pinapaiwas namin kayo. Mag-invest kayo, pero sa tamang investment. Karamihan sa inyo pumapalya. And bakit kayo pumapalya? Nag-invest kayo sa easy money kahit hindi naman talaga dapat yan yung pag-investan ninyo. So mag-ingat po kayo. Kayo mga kababayan ko, mag-ingat kayo. Paano ka po napunta dito sa help center? Nung time na yun, pastor, na waiting visa na po ako, yung friend ko, inayaya po niya ako. Sabi niya, saan ka ngayon? Sabi ko sa accommodation. Tapos sabi niya, sama ka sa akin, punta tayo sa UCKJ. Mag-church tayo doon, maganda doon, sabi niya. Pero wait lang, kasi may nag-invite sa'yo na pupunta rin daw ng ibang church. Tapos ngayon naman, may nag-invite sa'yo na pumunta sa help center. Hindi ka ba nagdalawang isip nun? Hindi po, pastor, kasi sabi niya, makinig ka lang. Sabi niya, wala namang mawala sa'yo, sabi niya. So, nagpunta ako dito, pastor, parang feel ko rin na, sabi ko maganda to. Sabi ko, parang na welcome ako ba na welcome ka dito sa church namin. Parang welcome talaga ako. So, napaka-interesting kasi pinapakilala natin yung help center natin bilang help center para sa mga OFW. Di ba? And alam ko na isa sa narinig mo rin dito when it comes about financial seminar natin is wag mong mangungutang. Yes or no? Yes. I believe relate ka dyan kapag pinag-uusapan natin, wag kayong umutang. Wag kayong maging guarantor. I believe nakaka-relate ka yan. Di ba? Kasi napahama ka dahil sa utang na yan. Opo, pastor. Pero napaka-interesting kasi sinabi mo, welcome ka nung nasa health center ka. And then afterwards, kamusta na? Meron bang peace sa kalooban mo? Natanggap ko yung peace, pastor. Tapos, tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa naramdaman ko na dito ako. Dito ako sa UCKJ na magstay. Ngayon po, kamusta na yung buhay ninyo? Ang buhay ko po, okay na po kami ng asawa ko. Na-restore din yung pamilya ko. At mga anak ko natutuwa nung umuwi ako. Nung December po. Tapos, masaya na po kami magpamilya po. Yun po yung reason kung bakit sinasabi namin para sa inyo, di ba, Ate Jovi, lagi natin silang ini-invite, wala namang mawawala sa kanila. Yung health center na ito ay para sa inyong mga OFW. Kung meron po kayong pinagdadaanan, pumunta lang po kayo. Walang pinipiling religion. Kinakailangan nyo lang pong bumisita. Kung kailangan nyo ng karagdagang impormasyon, tawag lang po kayo. Okay? Pagpalain po kayong lahat ng Diyos at see you once again sa next episode. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.